Hindi pa katagalan, may isang lalaki at babae na pumasok sa isang nakakatakot na restaurant. Habang abala ang babae sa kagwapuhan ng may-ari, biglang may nangyaring nakakatakot. Agad silang nagtagbuhan. Ngunit habang tumatakas, napagtanto nila sa takot na ang karne na kakakain lang nila ay laman pala ng tao. Bago pa sila makapag-isip, hinablot ng pig demon na di siyang sandata at pinatay sila sa mismong lugar. Kinagabihan, nagkataong dumating din doon si Tang Monk. Hindi tulad nung araw, punong-puno na ngayon ng mga tao ang restaurant. Magilim na ipinakilala ng waiter ang mga putahe, ngulit sa paningin ni Tang Monk, nabunyag na ang lahat ng kanilang pagbabalat kayo. Ang mga bisitang nakaupo sa mga mesa ay parang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. Agad nang ipinahayag kung sino siya. Sinabing isa siyang exorcist at nakita na niya ang katotohanan. Nagpanggap na walang alam ang babaeng demonyo, ngulit bigla siyang sinuntok ni Tang Monk sa mukha. Agad itong ipinakita ang tunay na anyo at sinubukang lamunin si Tang Monk ng buo. Sa kritikal na sandaling iyon, sumugod si Ana at itinulak si Tang Monk palayo. Pagkatapos ay walang habas na binugbog ang demonyo hanggang tuluyan itong patay. Pagkatapos ito, sinimulan ni Ana linisin ang lugar. Sa ilalim ng kanyang mga pag-atake, walang laban ang mga maliliit na demonyo. Sumigaw si Ana, hinihinging lumabas ang pig demon. Tahimik na lumapit ang pig demon sa likod niya. Sa sumunod na sandali, sumiklab ang isang matinding labanan ng dalawa. Hinarap ni Ana bawat pag-atake ng pig demon at lumaban ng buong lakas, ngulit unti-unti siyang napapaatras. Nang makita ng pagkakataon, tumalon siya sa likod ng pig demon at gumamit ng mahiwagang kasangkapan upang higpitan ang leeg nito. Pagkatapos ay sunod-sunod niya itong sinipa sa likod. Napilitan ng pig demon na bumalik sa kanyang tunay na anyo. Ngulit malakas ito at malapit nang mawala ng kontrol si Ana. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong kay Tang Monk. Sinabing sipsipin niya ang spirit core ng pig demon gamit ang kanyang bibig. Ngulit nang makita ni Tang Monk ang pangit na mukha ng baboy, hindi niya magawa. Pinagalitan siya ni Ana at sinabing huwag siyang mag-atubili kung ayaw niyang tuluyang mawala ng kontrol. Wala nang ibang pagpipilian, pinili ko ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Sa kritikal na sandaling iyon, tinulungan siya ni Ana mismo. Madali lang, nakuha ni Tang Monk ang spirit core ng pig demon. Pagkatapos ay inilagay ito ni Ana sa kanyang bibig at iniluwa ang spirit core papunta sa demon sealing bag.